Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Морозы побрались в том, тем, кому не встреча. Ang nakaraan. Nagpang-aabot sila Eileen at Naomi at sila'y nagkasabunutan. Sakto naman na dumating sila Nicolas at Haring Menandro para awatin ang pag-aaway ng dalawa. Minungkahay ni Haring Menandro na imbis na mag-away sila Naomi at Eileen gaya ng mga pisante, mabuti pa magpaligsahan silang dalawa habang nanonood ang mga bisita. Pumayag naman si Naomi sa bagay na ito. Si Nicolas yung nagsabi kay Naomi nang balak nito na patakasin sila nila Nancy at Elise pabalik sa mundo ng mga tao. Hindi naman alam ni Naomi ang kanyang isasagot sapagkat magiging komplikado ito dahil sa kanyang misyon na makuha ang bertud ng mga engkanto. Habang nagsasanay si Naomi, 3 engkantong sundalong dumating upang labanan siya. Nagawa naman ni Naomi na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga ito. Nalaman niya na ang mga ito pala ay walang iba kung hindi sila Emily, Douglas at Cynthia. Siniwalat din nila Cynthia ang balak nila upang makatulong sa misyon. Nandito sila Ate Cynthia at Emily para tumulong sa misyon natin, sabi ni Douglas. Naisip nila Lolo at Manang Leonor na makakabuti kung may kasama ka sa loob ng palasyo para mas maging madali para sa iyo na makakilos. Ha? Paano? Hindi ba magtataka mga engkanto na may 2 dagdag na tao sa loob ng palasyo? Takang tanong ko. Hindi Naomi, hindi sila maghihinala, sabi ni Ate Cynthia. May nilabas itong isang maliit na bote mula sa kanyang bag na ngayon ko lang napansin na dala nila. Agad niya itong binuksan at napatingin kay Nancy. Matapos ay ininom ang laman nito. Ilang segundo lang, nagliwanag ang buong katawan ni Ate Cynthia at pagkatapos ay nagbago ang kanyang anyo. Gulat na gulat ako sa aking nasaksihan. Mas lalong nagulat si Nancy na hindi mapigilan na magpasinghap. Sapagkat sa kinaupuan ni Ate Cynthia kanina, ang itsura ni Nancy ang nandoon. 2 Nancy na ang kasama namin. Gumawa si Manang Leonor ng pambihirang potion na magagawang magbago ng anyo ng sino man na iinom nito. Tumatagal ang epekto ng potion ng 2 araw. Kailangan lamang isipin ang iinom kung sino ang nais niyang maging kamukha. Paliwanag ni Ate Cynthia na bagamat nakasuot pa rin ng sundalong engkanto ay kamukhang kamukha ni Nancy. Pati boses ay nakuha din niya. Ibabalik na natin sa mundo ng mga tao si Nancy at Elise. Naniniwala si Manang Leonor, kaya niya ibalik sa dati si Elise. Pagpapatuloy ni Ate Cynthia, kami ang papalit sa kanila sa palasyo. Walang makakapansin na ibang katauhan na ang nandoon. Labis akong nagitla sa mga pangyayari at hindi ako kaagad nakakibo. Si Nancy naman ay hindi rin makapagsalita. Sobrang laki ng mga mata nito at nakabukas ang bibig. Hanggang sa pumitik si Emily sa harap mismo ng mukha ni Nancy. Oy, baka pumasok ng langaw dyan sa bibig mo. Pagbibiro nito. Sakalang natauhan si Nancy at sinara ang kanyang bibig. Pero gaplato pa rin ang laki ng mga mata ng dalaga. Napadako naman ang mata ko kay Elise. Ibig sabihin, Emily, ikaw yung magkukunwari na si... Yap, ako ang magiging si Elise. Sabi ni Emily na nakabungis-ngis. Paano kaya yun? Nakikita mo naman siya ngayon, di ba? Muestra ko sa kapatid ko na tulala pa rin.
Kaya ko yan! Most behave kaya ako nung elementary ako. Sabi ni Emily natatawa-tawa. Napailing naman si Douglas na mukhang gusto ring tumawa. Agad na kumuha si Emily ng bote mula sa bag at agad na nilagok ito. Teka Emily! Gulat na sabi ni Ate Cynthia. Pero huli na. Agad na nagbago ang anyo ni Emily. Pero nagsisigaw ito na biglang lumiit ang katawan niya. Dahil pang malaking hantao ang kasuotan niya, natabunan si Emily ng damit na suot niya. Agad kong tinulungan si Emily na mailabas ang kanyang ulo mula sa pagkakailalim sa kasuotan. Ayan kasi, nagmamadali. Sasabihin ko sana na magalis ka muna ng damit. Saka paano yan? Wala namang bagong damit itong si Elise. Hala naman na pauwi natin yung bata na walang saplot sa katawan kung kukunin mo yung damit niya. Mahinang pagalit ni Ate Cynthia kay Emily. Sorry naman, excited kasi ako. Nakalabi na sagot ni Emily. Pero napapaiyak ako kasi boses ni Elise ang lumabas. Miss ko na makita ang kapatid ko na masigla at nagsasalita. Pero agad kong pinunasan ang aking mga luha. Teka, hindi pa pala natin nakakausap si Nancy kung okay lang sa kanya. Sabi ko. Kinuha ko ang mga kamay ni Nancy. Nancy, okay lang ba sa'yo yung plano nila? Makakauwi ka na sa mundo natin. Oo naman Naomi, salamat talaga. Hindi ko akalain na darating ang araw na makikita ko na muli ang pamilya ko. Nangingilid ng luha na tugon ni Nancy. Agad kong niyakap si Nancy at gumanti din ito sa akin ng mahigpit na yakap. Kung pwede lang na magkasama na tayo umuwi, pero may misyon pa kasi ako dito. Sabi ko kay Nancy, basta mag-iingat ka. Darating din siguro yung panahon na makakalimutan mo ang bangungot na dinanas mo dito sa Elantra. Oo Naomi, sana'y magkita ulit tayo sa mundo ng mga tao. Pamamaalam ni Nancy. Kaya mabilis kaming kumilos. Tumalikod si Douglas habang nagpapalit ng damit si Nancy at Ate Cynthia. Yung damit naman ni Elise, hinubad namin ito at binigay kay Emily. Nung namumblema sila sa susuotin ni Elise, nilabas ko ang aking panyo at ginamit ko ang aking kapangyarihan para gawin itong isang simpleng bestida. Nabigla sila Emily at Ate Cynthia sa nagawa ko. Aba Naomi, mukhang bilya-bilya na talaga ang in-improve mo mula nung napunta ka dito. Natutuwa na sabi ni Ate Cynthia. Oh nga girl, hindi ka na ma-reach. Kuda ni Emily sa maliit na boses ni Elise. Natawa lamang ako sa kanila. Pagkabihis ko kay Elise, may hipid kong niyakap ito. Elise, gagaling ka na. Si Manang Leonor na ang bahala sa'yo. Pag nakita tayo ulit, madaldal ka na ulit ha. Misa ng ate yung mga kwentuhan natin. Sabi ko habang hindi mapigilan ang aking iyak. Hanggang sa wakas, bumitaw na ako kay Elise at hinayaan si Douglas na akayin ito sa tulong ni Nancy. Si Nancy ang nagsuot ng pangsundalong damit kanina ni Ate Cynthia. Sige, ihahatid ko na sila sa lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Medyo matagal na rin na nandito ka Naomi. Baka maghinala na sila kung magpapatagal pa tayo. Sabi ni Douglas. Umusang muli ng isang orasyon si Ate Cynthia upang hindi mapansin sila Douglas, Nancy at Elise. Ayan, protektado kayo, pero mag-iingat kayo dahil kung malakas ang kapangyarihan ng engkanto na makakalapit sa inyo, maaring mabasag ang orasyon ko. Kaya hangga't maaari, umiwas pa rin kayo sa ibang nilalang. Paalala ni Ate Cynthia. Tumango naman si Douglas. Kumaway si Nancy sa amin at patuloy pa rin ang pagtagas ng aking luha habang pinapanood ko na naglalakad palayo ang kapatid ko, kasama sila Douglas at Nancy. Girl, huwag ka nang umiyak. At least makakasama na ng parents mong kapatid mo. Miss na rin kasi nila yan. Sabi ni Emily na sobrang kamukha ng kapatid ko. Oo nga pala, kamusta sila mami at daddy? Si Kuya Kenji? Tanong ko sa kanila. Ay oo nga pala, may mga padalang sulat sila sa'yo.
Pero siguro kapag nasa palasyo na tayo para mas safe. Sabi ni Ate Cynthia. Excited naman ako na makabalik sa palasyo upang makuha ko ng sulat para sa akin. Nung malapit na kami, kinakabahan ako dahil baka mabisto kami. Pero pinilit ko na huwag magpahalata. Tingnan ko si Emily at nakita ko nakuha nga nito ang blankong mata ni Elise. Si Ate Cynthia naman ay normal na kilos lamang dahil wala namang karamdaman ng totoong Nancy. Nung makarating na kami sa kwarto ko, agad kong pininid ang pintuan pagkatapos namin makapasok. Hay, ang hirap din pala nang hindi nagsasalita. Sana mapangatawan ko to. Sabi ni Emily. Naglakad-lakad ito sa paligid ng kwarto. Wow, Yomi! Ang ganda dito sa kwarto mo! Ang saucy! Shh! Emily! Huwag ka nga siya maingay. Tandaan mo na hindi ka dapat nakakapagsalita. Saway ni Ate Cynthia dito. Agad naman tinikom ni Emily ang bibig at kunwari ay sinusian at tinapon ng susi. Napailing na lamang si Ate Cynthia at agad na nilabas ang mga liham na kanyang dala para sa akin. Sabik na kinuha ko ito mula sa kanya. Nakita ko na may sulat ako mula sa mami ko, mula kay Kuya Kenji at kay Manang Leonor. Una kong binuksan ang sulat mula sa mami ko. Naomi anak, kumusta ka na? Nasa mabuti ka bang kalagayan? Pasensya ka na kung wala kaming magawa sa ngayon para mailigtas ka. Kung ako lang ang masusunod, gusto kong umuwi na kayo kaagad ng kapatid mo. Walang gabi na hindi ko kayo iniisip. Kaming dalawa ng daddy mo. Okay na nga pala si daddy mo. Nakakakilos at nakakapagsalita na. Iskan na rin niya. Eto nga, iyak din ang iyak. Kasi bakit di ka na lang daw umuwi dito sa atin? Basta anak, always be careful. Tandaan mo, we love you so much. We pray for you every day and every night. Sobrang pinagdadasal namin na makauwi kayo ni Elise na ligtas dito sa atin. Love, Mommy. Hindi ko na halos mabasa ang sulat dahil sa napupuno ng luhang mga mata ko. Humahagulgul ako habang binabasa kong liham at matapos ay niyakap ko ito. Uy, kalma lang Naomi. Sabi ni Emily sa isang mahinang boses. Pati ito'y naluluha para sa akin. Pero hindi ko mapigilan na tumagas ang luha mula sa aking mga mata. Nung medyo nahimasmasan na ako, sunod ko naman na binasa ang liham ni Kuya Kenji. Dear Naomi, sana'y okay ka lang. Sobrang miss na kita. Gusto ko talaga na ako yung pupunta dyan sa Elantra para iligtas ka. Pero pinagbawalan nila ako kasi ako daw yung may hawak ng anting-anting. Sa totoo lang, naisip ako na nga rin na ibigay na lang sa mga aswang ang anting-anting na ito para libre na ako sa makapunta dyan. Pero kinausap ako ni Daddy. Sabi niya na ginawad sa akin ang responsibilidad nila ito kasi sininiwala si Tio Pedro na karapat-dapat ako. At ang anting-anting na ito ay para sa tao, hindi dapat mabasa kamay ni numan. Kaya Naomi, pasensya na talaga. Pero kapag malakas na ako, kapag nakaya ko nang gamitin ng anting-anting, gagawa ko ng paraan para maligtas ka dyan. Gusto ko, ako ang mag-uuwi sa bahay. Basta Naomi, kapit ka lang dyan. Gagawin ko lahat para magkita tayo ulit. Napangiti naman ako sa sulat ni Kuya Kenji. Halata ko na sobrang gustong-gusto niya talaga ako napuntahan. Natutuwa din ako sa effort niya. Ang last na binasa ko ay yung sulat ni Manang Leonor. Hindi naman masyado mahabang sulat niya sa akin. Naomi, sana'y habang binabasa mo ito ay nasa mabuti kang kalagayan. Malamang sa mga oras na ito, papunta na pabalik si Elise dito sa mundo ng mga tao. Huwag ka mag-alala, alam kong gagawin upang manumbalik siya sa dati. Sana'y huwag sumama ang loob mo na hindi ka pa namin sinama pa uwi. May mga bagay kasi na ikaw lang makakagawa dyan sa mundo ng mga engkanto. Alam ko naman na matalino at matatag ka. Pinagdadasal ko ang tagumpay mo sa pagsasagawa ng misyon. Kasama mo na sila Cynthia at Emily. Makakatulong sila sa iyo.
Pagkatapos basahin ng mga liham, kinuha muli ito ni Ate Cynthia mula sa akin. Naomi, mas makakabuti kung mag-iingat tayo sapagkat baka may mga espiya sa paligid. Mas okay yata kung susunugin natin ang mga ito para walang makabisyo na may ugnayan ka sa mundo ng tao. Sabi nito. Bagamat ayaw ko sana, batid ko ang wisdom sa sinabi ni Ate Cynthia. Agad na sinulog ni Ate Cynthia ang mga liham hanggang sa naging abo ang mga ito. Kinuwento ko ang lahat ng aking karanasan kila Ate Cynthia at Emily. Gigil na gigil naman si Emily nang malaman niya ang mga pinagagawa ni Elaine. Maldita talaga yung impacto na yan. Naku, humanda siya sa akin kapag nakita ko siya. Sabi nito na kinuha ang isang unan at sinimulan nitong sakalin na parabang ini-imagine na liig ito ni Elaine. Hoy, mag-unos dili ka. Tandaan mo na hindi ka nakakapagsalita at nakakakilos. Paalala muli ni Ate Cynthia. Kung pwede lang talaga, makikita ng hitad na yan. Inis pa rin na wika ni Emily. Nang may biglang kumatok sa pintuan ng kwarto ko, nagkatingin ng kaming tatlo at tarantana na upo si Emily sa higaan ko at nagsimulang umakto na parang manikin. Si Ate Cynthia naman ay binabaang tingin na para bang isang masunuring katulong. Binuksan ko ang pintuan at nakita ko na ito pala ay si Nicolas. Pumasok ito sa loob ng kwarto ko. Naomi, lunchtime na. Tayo lang dalawa ngayon. Wala si ama at ina. Si Elaine, ewan ko kung saan nagpunta. Sabi nito sa akin. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Sagot ko sa kanya na napatingin ng pasimple kila Ate Cynthia at Emily. Nancy, yung pagkain ni Elise, hindi mo pa ba kinukuha sa kusina? Palagay ko handa na yun, para makakain na rin yung bata. Sabi ni Nicolas kay Ate Cynthia. Opo, sige po, kukunin ko. Nauutal naman na sabi ni Ate Cynthia. Napatingin sa akin ito at nanlalaki ang mga mata. Naintindihan ko, hindi niya pa alam ang pasikot-sikot sa palasyo. Nicolas, ano kaya kung sabay-sabay na lang tayong kumain? Bakit pa natin ihiwalay sila Elise at Nancy? Tayo-tayo lang naman pala ngayon. Sabi ko sa isang kalmado na boses, kahit na labis akong kinakabahan. Kung sa bagay, sige, sabay-sabay na tayong kumain sa lunchroom. O halika na? Tanong ni Nicolas. Susunod na lang kami. Sige, mauna ka na. Mag-aayos lang ako sandali. Tugon ko naman. Tumango si Nicolas at lumabas na ng kwarto. Pagkaalis nito, lumapaypay naman sila Emily at Ate Cynthia. Grabe, ang hirap din pala magpanggap. Sabi ni Emily. Ako nga kinakabahan na baka mahalata ako na hindi ko alam pasikot-sikot dito sa palasyo. Magbubuking tayo. Sagot ni Ate Cynthia. Pero Naomi, yun ba yung prinsipe na magpapakasal daw sa'yo? OMG, ang gwapo! Kinikilig na sabi ni Emily. Nakakatuwang pagmasdan kasi maliit na bata pero kung umakto, parang galawgaw na dalaga. Hay, pero wag ka nang umasa. Unfortunately, hindi siya mahilig sa babae. Sagot ko na tinataas-taas ang mga kilay ko. Napakanga ang dalawa. Hindi nga. Maang na tanong na Emily. Lumabas din kami pagkatapos nun at dumiretso sa lunchroom. Habang naglalakad, binulong ko kay Ate Cynthia at Emily ang pasikot-sikot sa palasyo. Matamang nakinig naman ang mga ito sa akin. Kinagabihan, pumunta sila Ike at Cyril sa aking kwarto upang ipakita sa akin ang susuotin ko sa labanan namin ni Elaine. Namangha ako sa bilis ng pagkakagawa nila at sa magandang disenyo ng damit. Labis ako nagpasalamat sa kanila. Kinabukasan, nag-ensayo ako ng mabuti. Bumalik kami nila Emily at Ate Cynthia sa lugar kahapon upang mag-practice. Gumawa muli ng harang si Ate Cynthia para walang makapansin sa amin. Nanlabang kami
para matulungan niya ako sa pag-iinsayo. Noong dumating na ang araw ng paligsahan namin ni Elaine, nagpahinga na lamang ako buong araw. Kailangan ihanda akong aking sarili at huwag magpagod dahil kailangan nasa kondisyon ako sa aming laban. Sa gabi na gaganapin ang paligsahan namin ni Elaine, nung dumilim na, nagsimula na akong maghanda. Dumating si Ike at Cyril para tulungan ako magbihis. Grateful naman ako na nandoon sila sapagkat hindi ko yata kayang suotin na mag-isa ang mga damit na pandigma na ginawa nila para sa akin. Isa itong blue and white na armor. May design na parang pakpak ng ibon sa may kanang balikat nito. May maiksi na skater skirt at very high na boots. Aminado ako na napakaganda ng itsura ko pagkatapos akong ayusan. Pakiramdam ko, isa talaga akong warrior princess habang pinapagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Nagpasalamat ako kila Ike at Cyril sa tulong na binigay nila sa akin. Dumaan muna ako sa kwarto nila Emily na bilang si Elise ay nakasuot ng isang light beige na gown. Namangha ito sa akin nung makita ako. "Wow, Naomi! Ang ganda mo!" Sabi nito ng pabulong. May ingat kami dahil baka may makahalata na nakakapagsalita na ito. Ngumiti ako sa kanya at tahimik na nagpasalamat. Sasama sila Nancy sa paligsahan. Si Ate Cynthia bilang Nancy ay nakasuot pa rin ng kanyang black and white na uniform na pang-maid. "Halika, Naomi," bulong nito sa akin. Lumapit ako at hinawakan ni Ate Cynthia ang aking kamay at pumikit. Nakadama ko ng maliwalas na pakiramdam sa aking katawan. "Binigyan kita ng karagdagang proteksyon. Hindi natin alam kung anong balak nila sa paligsahan na ito. Mabuti nang nag-iingat." Sabi ni Ate Cynthia. "Hindi kaya mahalata nila na may mahik ka na ginamit sa akin?" Tanong ko na nag-aalala. "Wala silang mahahalata. Ang proteksyon ko na ginawa para sa'yo ay para lang hindi ka madaling manghina at masugatan. Basta mag-iingat ka pa rin." Tugon nito. Tumango naman ako sa kanya at nag-sign of the cross. Bigla may kumatok sa pintuan at pumasok si Nicolas. Nakabihis royal regalia niya ito. Kulay dark blue, gold, at white ang suot ni Nicolas. "Tara na, maganda na umaaga ka dun sa pagdadausan ng paligsahan para makita mo yung gagalawan mo." Sabi ni Nicolas. "O sige, mabuti pa nga. Kasama na lang natin sila Elise at Nancy sa karwahe." Sagot ko. "Saan ba gaganapin ang paligsahan?" "Sa Coliseum ng Elantra. Sa totoo lang, di ko mambibig na mga gumawa ng paghahanda. Walang gustong magsalita nung tinatanong ko sila tungkol sa gagawing paligsahan ninyo." Doon ako nagsimulang makaramdam ng konting kaba. Mukhang hindi lang simpleng labanan ito dahil dinala pa sa ibang lugar ang paligsahan. Wala namang kaming kibulahat nung nasa karwahe kami. Pilit ko na pinapakalma ang aking sarili. Pagdating namin sa pagdadausan ng paligsahan, napamangha ako sa aking nakita. Pakiramdam ko, yung Coliseum ng Elantra ay hindi hamak na mas malaki kaysa sa Coliseum sa Rome. Nakita ko din na punong-puno ang Coliseum. Narinig ko na ang mga ingay ng mga taong nanonood, malayo pa lang ang karwahe. Habang papalapit kami ng papalapit, nakakadama ako ng kakaibang sensasyon. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga ng mabuti dahil sa sobrang kaba. Nung napatingin si Nicolas sa akin, agad nitong hinawakan ang aking mga kamay. "Okay ka lang ba, Naomi? Kung di mo kaya, pwede ka pang umatras. Sabihin mo lang." Sabi nito sa akin. "Hindi, Nicolas. Nandito na tayo. Pipilitin ko na lang magpakatatag." Sagot ko na pinikit ang aking mga mata upang kumalma. Pumasok ang karwahe namin sa mismong loob ng Coliseum. Pagbaba namin ng karwahe, may sumulubong sa amin ng isang lalaking engkanto na mukhang siyang namamahala sa paligsahan. "Magandang gabi po, Prinsipe Nicolas, Lady Naomi,"
Mabuti po't dumating na kayo. Magsisimula na po ang paligsahan sa loob ng 30 minuto. Sabi ng engkanto. Lady Naomi, maaari po ba na sumama po kayo sa akin para makapaghanda na po kayo? Tumango ako at lumingon kay Nicholas. Ikaw na bahala kay Laisa at Nancy, Nicholas. Sabi ko sa kanya. Oo, huwag kang mag-alala, katabi ko sila. Sabi ni Nicholas. Sumunod ako sa lalaki sa isang lugar sa Coliseum. Abalang-abala ang lahat ng nandoon. Halatang pinaghahandaan ng mabuti ang paligsahan. Hanggang nakita ko si Elaine na kagayat pagdigma rin. Kumpara sa akin, mas magarbong kasuotan niya. Nakapulang kalasag siya na hapit sa katawan at may mga baluti na disenyo ay parang sa lobo. Pati sa mukha at ulo niya, may mga nakalagay na palamuti. Oh Naomi, maybe you're having second thoughts. Sige na, mag-give up ka na habang maaga pa, para hindi ka na mapahiya sa labas. Sabi nito sa akin. In your dreams. Simpleng sagot ko lang sa kanya. Ayokong magpa-distract sa mga patudsada sa akin ni Elaine. Kailangan mag-focus ako sa aking gagawin. Prinsesa Elaine, Lady Naomi, sasakay po kayo ng tig-isang chariot ninyo. Tinuro ng engkanto ang 2 ginintoang chariot na hila ng kabayo. Iikot ang chariot sa buong arena ng Coliseum. Mauuna po si Prinsesa Elaine at pagkatapos ay si Lady Naomi. Pagkatapos ng parada na yon, saka sisimulan na ipapaliwanag ni Haring Menandro ang paligsahan. Tumango naman kami ni Elaine. Pumunta kami sa mga chariot at lumapit ako sa isa. Ngunit agad akong tinulak palayo ni Elaine. Akin yan, sa'yo yung isa. Sabi nito sa akin. Anong pinagkaiba? Mukhang pareho lang naman yan. Takang tanong ko sa kanya. Wala kang pakailam, basta sa akin to. Giit ni Elaine. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na ako sumagot. Pumunta ako dun sa isang chariot. May mga lumapit sa akin para alukin ako ng maiinom, pero tumanggi ako. Sige na po, Lady Naomi. Baka po mamaya mauhaw kayo sa labas. Pilit sa akin ng engkantong babae na nag-serve. Nahiya naman ako na tumanggi ulit, kaya ininom ko na lang yung tubig na inaalok niya sa akin. Habang naghihintay, nagdasal ako ng taimtim na sana'y gabayan ako sa aking gagawin. Maya-maya, sinabihan na kami ni Elaine na maghanda na, sapagkat magsisimula na ang paligsahan. Sumakay na kami sa mga chariot. Nagsigawan ng mga manunood sa galak nang narinig ang dumadagundong na announcement. Magandang gabi sa mga mamamayan ng kaharian ng Elantra. Isang mapagpalang gabi sa lahat. Dahil sa kabutihan ng ating Haring Menandro at ni Reyna Miranda, isang espesyal na paligsahan ang hinanda para sa ikagigiliw ng mga panauuhing gobernador at ilang tinalaga sa karating bayan. Hindi ko na patatagalin. Magbigay pugay sa ating unang kalahok, si Prinsesa Elaine ng Elantra. Bumukas ang pintuan at nagsimulang tumakbo ang kabayo na humihila sa chariot ni Elaine. Kumakaway-kaway si Elaine sa mga taong nanonood. Marami nag-cheer para sa kanya at may mga nagtatapon pa ng mga bulaklak sa kanyang dadaanan. Medyo nalumo naman ako. Hindi ako kilala ng mga mamamayan, kaya hindi ako sigurado kung anong magiging reaksyon nila sa akin. Pero wala akong magagawa kung hindi harapin ang hamon. Wala rin naman bearing ang audience impact siguro. Ang ating ikalawang kalahok, si Lady Naomi, ang nobya ni Prinsipe Nicholas. Pakilala ng engkantong announcer. Agad naman tumakbo ng kusa ang kabayo na sinasakyan ko. Taas noon naman ako at nakadiretso lamang ang tingin sa harapan. Nagulat ako na bagamat mahina ang cheer ng mga mamamayan para sa akin, meron pa rin naman. May mga konting boo pero hindi na masama. Nakita ko na sa gitna ng arena, may parang malaking trapal na tinatakpan ng nasa gitna. Hindi ko alam kung para saan yun. Hanggang naramdaman ko
na gumigewang-gewang ng chariot na sinasakyan ko. Walang ano-ano, biglang bumaklas ang isang gulong sa chariot. Mabuti't napakapit ako sa strap ng kabayo, kundi nahulog na ako dahil biglang dumundo ang kaliwang side ng chariot. So ito pala ang dahilan kung bakit nag-insist si Elaine na mapunta sa akin ng chariot na ito. Umpisa pa lang, may balak na siyang isabotahe ako. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng arena at narinig ko na may mga nagtatawanan ng mga mamamayan. Ilang minuto pa na ganito, bibigay ng tuluyan ng chariot at babalandra na ako sa lupa. Kaya naging mabilis ang aking naging desisyon. Lumukso ako mula sa sirang chariot papunta sa mismong kabayo na humihina. Agad kong pinutol ang straps na nakakonekta sa chariot gamit ang punyal na kasama sa baluti na suot ko. Hinayaan ko na humiwalay ang sirang gintong chariot. Mabuti na lang at mukhang mabait naman ang kabayo na naibigay sa akin. Nung naramdaman ng kabayo na wala na ang chariot, mas bumilis ang takbo nito. Inayos ko ang aking forma at hinalala ko ang kabayo ko na si Alma. Nung panahon na nasa mundo pa ako ng mga tao. Kaya isang sigaw ang ginawa ko at tinaas ang aking kamay para ipakita na hindi nito naapekto ng aking self-confidence. Nagsigawan ng mga tao at gaya ng kay Elaine, nagtapo ng mga bulaklak sa akin dadaanan. May mga nakita pa nga ako na nagtayuan at pumalakpak. Nung makarating ako sa lugar kung saan dapat itigil ang mga chariots, hinayaan ko na tumingkayad sandali ang kabayo na sakay ko. Nakataas ang mga paa nito sa harapan habang nakatitig ang mga mata ko sa mga tao. Lalo nagsigawan ang mga tao at nagpalakpakan. Pinakalpak ko naman ang kabayo at hinimas kong leeg nito. Pagsulyap ko kay Elaine, nakita ko na nilisik ang mga mata nito at halatang inis dahil hindi natupad ang balak niya na ipahiya ako. Tinaas ng hari ang kamay nito na ibig sabihin, dapat tumahimik muna ang mga mamamayan. Unti-unti naman sumunod ang mga ito at hinayaan ang hari na magsalita. Mahal kong mga mamamayan, lubos na pinagpala tayong lahat dahil ngayong gabi, masasaksihan natin kakaibang paligsahan sa gitna ng ating mga prinsesa. Bagamat hindi pa napokorona ang prinsesa si Naomi, alam ko naman na para sa aking anak na si Nicolas, siya ang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Sabi ni Haring Minandro na napatingin kay Nicolas na tumayo at tumango. Narinig ko na parang nagpipigil ng tawa si Elaine. Halatang may mali siya yun para sa kanya. Sa ating mga panauhing pagdamal, ang gobernador ng Karatig Kaharian ng Illinois, para ito sa inyo. Patuloy ng hari. Nakita ko na may isang lalaki na may edad na rin na tumayo at kumaway sa lahat. Hindi ko na patatagalin pa. Ito ang maging paligsahan nila Prinsesa Elaine at Lady Naomi. Sa isang iglap, may mga lumabas na mga engkanto. Sa bilang ko, mga nasa 30 at hinila ang malaking trapal na tumatakip sa gitna. Pagkatapos, nakaramdam kami na pagyanig na lupa. Medyo natakot ako. Hindi ko alam ang nangyayari. Hanggang sa unti-unting umangat ang gitna ng arena. Hindi ko alam kung paano nila ito nagawa. Pero animoy may makina sa ilalim ng arena. Hanggang nasilayan namin lahat ang isang kagila-gilalas na nilalang. Napakalaki nito. Parang sinlaki ng 2 elepante. Napapalibutan ng gintong kaliskis at 2 dambuhalang pakpak. May 2 sungay sa ulo nito at bagamat mukhang natutulog, labis na pagkamangha at takot ang nararamdaman ng mga nandoon habang pinagmamasdan ito. Nakita namin na nakakadena ang mga paa nito sa bundok na umusbong mula sa lupa. Mga mamamayan ng Elantra, inyo na pagmamasdan ang tinaguri ang ginatoong dragon ng ating kaharian
na tanging dito lamang sa mundo ng mga engkanto matatagpuan. Isang ina ang dragon na ito. Makikita niyo na pinoprotektahan nito ang kanyang gintong itlog. Nakita ko nga na may isang malaking itlog na parang yakap ng dragon na natutulog. Kumikislap ito na animoy may buhay talaga. Sobrang di ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Ang paligsahan ay ganito. Kung sino man ang makakakuha ng gintong itlog mula sa dragon, siya magwawagi sa paligsahan. Tanging lakas at stratehiya ang gagamitin. Bawal gumamit ng kapangyarihan. Pero hindi yun ganun kasimple. Sapagkat bago yun, kailangan nila Prinsesa Eileen at Lady Naomi na harapin ang 10 mandirigma na nagmula pa sa iba't ibang kaharian. Pagkatapos nun, ay biglang bumukas ulit ang pintuan na pinanggalingan namin ni Eileen at lumabas ang ilang mandirigma. May mga lalaki at meron din mga babae. Mukhang mga sanay makipaglaban at matatapang. Bago makarating sila Prinsesa Eileen at Lady Naomi sa dragon, kailangan muna nilang harapin ang mga mandirigma na ito. Kung matatalo nila ang mga mandirigma, sila ang maghaharap-harap upang makuha ang gintong itlog. Matirang matibay. Sigaw ni Haring Minandro. Kung sino man ang mananalo, ipagkakaloob ko ang brilyanting korona na ito. Ang sino man magsuot nito ay isang tunay na prinsesa ng Elantra. Ibig sabihin, kapag nakuha ito ni Naomi, kahit di pa sila kasal ni Nicolas, ituturing na siyang prinsesa sa ating kaharian. Ibibigay sa kanya mga pribilehyo na meron ng isang prinsesa. Kung si Eileen naman ang mananalo, mas madadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Maaari siyang magpatupad ng mga batas na parang isa rin siyang reyna. Nakita ko na napatingin sa akin si Eileen na parang siguradong sigurado na sa kanya mapupunta ang korona na yon. Kaya tama ng paliwanag. Simulan na ang laban! Isang malakas na tunog ang aming narinig at walang ano-ano, biglang sumugod si Eileen sa unang mandirigma. Itutuloy. Hello Spooky Dolls, good afternoon. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig po sa akin ngayon. Maraming salamat po. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa makayong panig mundo na naroon ngayon. At sa mga katulad ko naman po nandito lang sa Pilipinas, gayon din yung mga tag-ibang dimensyon at tag-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope na nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. Okay, so ito na nga po, okay, yung very belated na video po ng Pura Sangre. Pasensya na po kayo, hindi po muna ako mag-shoutout po para sa mga nagbasa ng nag-comment po dun sa Pura Sangre. The reason for that is gusto ko sana i-preserve po yung boses ko hanggat maaari. So yung pong kasi gusto ko po mag-record pa ng isa pong video for today. Okay, para po ma-upload ko sana mamayang hapon din. Okay, so gusto ko sanang i-reserve yung boses ko. Baka kasi alam niyo na, sabi ko nga na mabalat yung boses ko, parang sumasakit yung lalamunan ko in a way. Okay, pero huwag kayo mag-alala. Okay, wala po akong sakit. Okay, wala po akong lagnat, hindi po ako sinisipon. Well, sana hindi ako sipunin kasi nga sumasakit ang lalamunan ko. Usually kapag nangyayari yun sa akin, sisipunin ako. Pero wag naman sana. Kaya uminom na ako ng salabat kung ano-ano nang iniinom ko para ma-prevent yun. Okay, wag kayong mag-isip ng kung ano-ano, hindi to coronavirus. Okay? So ayun, so basta ingat din kayo, wag kayong lalabas-labas kung hindi naman kailangan. Well, I don't think na makakalabas din naman kayo masyado kasi nga naka-lockdown yung, well, kung nasa Metro Manila kayo, soft lockdown gano'n, parang hindi kayo masyado makakapunta-punta kung saan-saan. Kaya wag nang pasaway, wag na rin kayo talagang lumabas. Wag na yung tipong sinabi na nga bawal pupunta-punta pa kung saan-saan and then magagalit kapag
may mga pumipigil sa inyo. So, wag ganon. Okay, wag pasaway. But anyway, so I hope na mag-enjoy po kayo dito sa kwentong na gawa ko po para sa inyong ngayon ang gabi tuloy. Ngayon araw na ito. Okay, so pasensya na po ulit at natagalan, pero I hope na nagustuhan po ninyo yung kwento. Ayun po. So, maghintay na po kayo ng mga videos po na i-upload ko po today and tomorrow. May mga susunod pa po. Nakahanda na yung mga kwento. So, hindi naman na po ako mahihirapan doon. Okay, yun lamang po. So, thank you so much for listening and watching. Take care, ano ba yan? Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls&spooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.